Minsan ba sa punto ng buhay nyo, napahanga kayo ng isang lugar na akala mo, pelikula mo lang makikita. Nakikita mo na pala ito sa personal? Alam mo kung may mga ganyang feeling kayo na minsan ang akala nyo, yung lugar na yun, nakikita mo lang talaga sa mga YouTube, sa mga Facebook, kasi napaka-unreal yung ganda ng lugar na iyon. Pero huwag kang mag-alala, dito sa Cavite, may isang lugar na akala mo na sa palasyo ka. Yung feeling mong buhay hari ka pag pumasok ka sa lugar na to. At take note ha, walang entrance fee dito. Unless kung meron mga events, talagang hindi po pwedeng pumasok. Pero alam mo yun, yung hindi siya malayo sa Metro Manila Yun yung kinaganda lang dun. Pero when it comes to scenery at mga views, talagang panalong panalo talaga siya. 'Di ba? Hindi ka nalalayo. Mga nakikita mo rito is parang nakikita mo lang sa mga documentary na nakikita mo sa YouTube katulad ng Pand na ito. Talagang akala mo nasa ibang bansa ka pagtitignan. At yung kinaganda lang dito is talagang pwede mong hilain lahat, mga katropa mo, kapamilya mo, at kung sino mang kakilala mo, jowa mo, talagang mararamdaman mo yung atmosphere dito. At take note ha, may malawak na football field sa kabila nito. So kung gusto niyo mag-picnic, walang problema kasi open area at open space naman yung picnic area dito. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang lugar na ito ay ang tinatawag na Glass House by Coffee Project. Isa itong kamanghamanghang cafe na matatagpuan sa loob ng Palacio Verde sa Vista Alabang sa Daang Arena. Kilala rin ngayon ito bilang Vista Avenue sa Almanza 2, Las Piñas, Metro Manila. Higit pa sa isang simpleng kape ang nag-aalok ito sa isang sensory na karanasan na talagang magugustuhan ng mga bisita. Kung talagang titignan mo yung ambience ng lugar na ito, para kang nasa classic vibe na feeling mo buhay hari ka talaga. Medyo hindi nga lang kamurahan yung mga presyo dito, pero when it comes to sightseeing, talagang puntahan ito ng mga tao. Gusto kong humingi ng paumanhin kasi hindi talaga ako makapasok sa lugar na to kasi this time talagang may event doon sa loob. I think wedding ata or kasal. So sa akin, sa part ko, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung naririnig ko or base sa mga nakalap kong impormasyon kung ano ang disenyo sa loob ng lugar na ito. Pagpasok pa lang, matutunghayan na ng mga bisita or yung mga guest na katulad mo ang isang marangyang interior na may kasamang malawak na glass panel. So, 'di ba, napakaganda nito. Parang alam mo yun, yung parang may mga indugong royal ka. Kung babae ka naman, para kang si Cinderella. Alam mo yung buhay, reign at hari ka talaga. Glass panel, mga chandelier, at lunti ang halaman. So, kung medyo may pagka-greenery ka naman, or medyo may pagka-environmental enthusiast ka, talagang pasok sa'yo ang lugar na ito. Ang ambience ng kape ay parehong eleganteng at komportable. Perpekto para sa mga brunch, pagtitipon, o maging sa mag-isa na pagpapahinga or solo ka lang. Napansin ko lang sa lugar na ito, maraming mga bikers ang pumupunta rito. Siguro dahil ang Daang Arena talagang kung titignan mo yung lugar na yan, talagang mga bikers friendly yan. Kumbaga dyan nagtitipon-tipon lahat yung mga magkakaibigan na gustong magbike papuntang Cavite or kung galing kang San Pedro. Kasi parang tulay mo yan yung Daang Arena. Ang disenyo ng cafe ay mahusay na nagpapakita ng kombinasyon ng kalikasan at sophisticated, kaya't isang tahimik na lugar para magpahinga mula sa abalang buhay ng lungsod. So kung gusto niyo mag-unwind or mag-relax, tamang-tama ang cafe na to sa inyo. Tingnan niyo naman yung fountain na yan at yung nakikita niyo yung paligid na yan. Hindi ba ikaw mapapawi ang stress mo pag nakikita mo yan? So dahan-dahan na kung pumapasok sa loob nito. Kung mapapansin niyo, isang malaking design ng parang alam mo yung parang museo siya tignan, 'di ba? Para siyang nasa Rome, Italy ka. Ganun talaga yung vibe na ibibigay sa'yo ng lugar na ito. Ang pinakaunang sasalubong sa'yo itong fountain at yung
mini garden na tinatawag nila. At take note guys isa sa mga pinaka natutuwa ko talagang impormasyon na nakalap ko nung nakausap ko ang gwardiya dito, walang entrance fee ito. Unless kung may mga event na yun, katulad niya, may kasal sa loob, medyo strict sila. Hindi sila nagpapasok ng mga outsider. Pero when it comes to kung gusto mo namang gumala sa loob, talagang hindi ka mabibigo sa mga view na makikita mo sa loob. Pasensya na, hindi kumukanan yung video sa loob kasi may event ata doon Pero tignan nyo naman yung Glass House Cafe design sa labas. Talagang mapapakapi ka na lang kung makikita mo yung design na yan. Ayon pa sa impormasyon na aking nakalap, ang lugar na ito ay pet friendly bilang magpapakita ng malasakit sa mga alaga, mga aso, or mga pusa. Ang Glass House ay pet friendly. So imagine niyo kung kayo yung tipong tao na pet enthusiast, madadala nyo yung mga paborito nyong pet katulad ng aso, pusa sa lugar na ito, which is may enjoy din ng mga ni Mingming at ni Doggy yung kagandahan ng paligid nito. Kaya naman maaari mong dalhin ang iyong mga alaga. Yun nga, sinabi ko earlier, sabay kayong mag-enjoy sa lugar na ito. 'Di ba? Natuwa na yung amo, natuwa pa yung alaga mo. So, it's a win-win situation kumbaga. Isang magandang aspeto ito na nagpapabuti sa karanasan ng mga bisita na hindi na kailangan mag-alala na iiwan ang kanilang mga alaga. So, yun nga, hindi mo naman kailangan na mag-worry kung gusto mong isama ang iyong alaga at gusto niyang ma-enjoy yung tanawin kasi nga pumapayag naman sila magdala ng mga pets when it comes to outsiders or mga guests. At wag ka, ang mga menu at pagkain dito hindi, alam mo yun, hindi mga typical Pinoy food na maririnig mo lang sa mga karinderya, sa mga favorite fast food restaurants mo. Kasi mga pangalan ng pagkain dito ay talagang napaka-social pakinggan. Kumbaga, napaka-high class pakinggan. So, sasabihin ko yung mga pagkain na pwede nilang i-alok dito once na kumain ka sa loob. Unang-una dyan ang peach and prosciutto salad. So, hindi ko alam kung ano yung tamang pagbigkas nito. Pangalawa naman is squid ink spaghetti and algae sauce. So, kung hindi ako nagkakamali, squid ink, ito ata yung tinta ng puset na ilalagay sa spaghetti at ilalagay yung taba ng alige, which is familiar naman tayo sa taba ng alimango, 'di ba? So familiar ba kayo sa ganung gourmet or panlasa? Kasi kung ako yung tatanungin, simpleng spaghetti lang at hotdog okay na sa akin. So yung pangatlo naman is yung 5 cheese city al forno. Hindi ako familiar din sa pagkain na ito, pero feeling ko naman masarap ito. At syempre yung mga beverages craft mula sa malawak na coffee menu ng Coffee Project. So hindi ko na iisa-isahin yung mga coffee na sinaserve dito, but malamang sa malamang meron dyan mga Americano, Frappuccino, Latte, Spanish Latte, at yun lang may mga paborito nating mga social na cafe or coffee na inaalok sa karamihan sa mga coffee shop. Gayun pa man, may mga ilang bisita na nagkokomento na ang presyo ng menu ay medyo mas mataas kumpara sa ibang Coffee Project branches dito sa Pilipinas, as I said earlier na nga. At ang lasa ng pagkain ay talaga namang, alam mo yun, yung sabi ko nga, medyo hindi familiar sa panlasang Pilipino, but why not, 'di ba? Kung tayo naman yung tipong tao na or mga personality natin is yung tipong mag-explore sa mga pagkain, alam mo, especially sa mga bagong panglasa, why not i-try natin tong mga to, 'di ba? Hindi naman siguro masama mag-try ng mga bagong bagay, especially if bago sa taste buds natin, 'di ba? At yun lang talaga, no, nakakatuwa rin kasi habang naglalakad ako at tinanong ko yung gwardiya, isa rin sa mga feeling ko pinakamalakas na traits ng lugar na to is yung wifi nila. Ito lang ata yung public place or public na pwede mong bisitahin na walang bayad, nag-aalok ng 1 hour free wifi. So, saan ka pa, di ba? Libre na ang puntahan, may 1 hour free wifi ka pa. So, talagang napakasulit nito. So, wala ka nang pwedeng hilingin pa Kumbaga, mainam para sa mga nais magtrabaho o mag-aral habang nagkakape. At yun na nga, isa sa mga pinaka-importanting impormasyon din na dapat natutunan nyo sa lugar na to ay yung mga parking nila. Libre lang po ang mga parking nito. So, sapat na space para sa mga bisita. Ang laki ng parking lot nila, no? Yun din yung napansin ko. May mga parking sa motor, may mga separate parking sa mga nagbabike, meron din yung separate
parking para sa mga nagkokotse or nagpo-four wheels syempre. So ang oras ng operasyon nito ay most likely Lunes hanggang Huwebes 7 AM to 10 PM ng gabi. Biyernes hanggang Linggo naman is 7 AM to 11 PM ng gabi. So almost ano to no, kumbaga whole day na bukas. Hindi naman siya whole day pero 'di ba as a public park kumbaga napakalawak ng operation hours nito. So hindi mo problema kung halimbawa gabi ka na pumunta kasi 11 PM naman yung sarado nito So napaka-convenient talaga kung gusto mong gumala kasama yung mga pamilya mo at babarkada mo. Siyempre, I think nabanggit ko na to, isa rin sa mga pinakamagandang traits nitong lugar na ito, pwede siya maging venue ng mga dibu, kasal, or any kind of special occasion. Siyempre, dapat medyo i-budget wise, hindi medyo mura yung presyo na to. Kasi tignan nyo naman yung rent or yung space na i-rent nyo. Talagang napaka high quality naman. Kumbaga parang napaka-expensive talaga tignan. Pero sa mga presyo, talagang ihanda nyo na rin yung mga bulsa nyo. Pero ako lang nagsasabi sa inyo, sulit naman siya. Kung when it comes to rent or something like that, you can search their Facebook page na makikita naman sa Facebook at doon nyo na lang i-chat yung mga personnel na pwedeng mag-assist sa inyo kung gusto nyong mag-inquire sa mga events. So yun naman, yun conclusion ko regarding sa lugar na to. Talagang masasabi ko, isa sa mga pinaka-pride ng Cavite ito. Hindi man siya, alam nyo, hindi man siya medyo abot kaya when it comes to price. Pero kung alam nyo, kung may budget naman kayo, why not, diba? Mag-try kayo ng mga pagkain dito. Halimbawa, kung dibo nyo naman or birthday, event, wedding, i-try nyo rin dito. Kasi talagang, alam mo yun, Instagrammable talaga siya Kung may mga videographer kayo, photographer kayo, kung kukulan nila ng mga shots ito, talagang the best ang mga shots or mga sceneries yung mga kukuha sa lugar na ito. So yun lang naman, nakita ko lang, napansin ko lang ito. Hindi ko lang talaga mapigilan yung sarili ko na maggawa ng video regarding dito kasi paulit-ulit ka nang dinadaanan to. Actually, ako kasi taga Laguna ako. So every time na pumupunta ako ng alam niyo yun, Molino, basta gateway sa Cavite, Dasma or ano, lagi talagang nakikita to At na-future lagi sa mga vlogs to, especially si Kong TV. Si Kong TV kasi 'di ba taga Bacoor, Cavite. Special na lugar na to kay Kong TV kasi kung di ako nagkakamali, isa sa mga first vlog ni Kong na gusto niya daw mangarap dito sa lugar na to. Hindi ako nagkakamali, sa football field yun. Kasama niya si Roger Racker. So napaka-special din to ng lugar sa akin kasi ang ano niya kumbaga dito almost lahat ng mga sikat na vlogger nag-e-event. Si Kong TV kasi 'di ba taga Cavite rin. So yan, peace out. Yun lang naman gusto kong pagpaalam sa inyo ngayon hanggang sa next video.